Okay, so part 2 ng vlog natin about facial expressions or micro expressions. So, i-define natin ano yung micro expressions na tinatawag. Okay, sabi micro expressions, fleeting involuntary facial expressions that can reveal hidden emotions. So, ibig sabihin, yung mga muscle sa mukha natin, pwedeng malaman kung ano yung ating nararamdaman. At ito ay ginagamit kapag at malalaman kung ang tao ay may tinatagong emosyon para hindi mahalata. So, siguro ang makaka-relate lang doon sa sinabi ko kanina, ang hindi lang mag-object siguro doon sa sinasabi ko kanina is yung criminology student. Pag kayo ay kumukuha ng criminology student, pag kayo kumukuha ng criminology, isa to sa dapat yung makuha yung master ng facial expressions kasi malalaman nyo kung nagsisinungaling, natatakot, nagagalit yung taong kaharap nyo. Sa mga investigador to, sa mga pulis, sa mga sundalo. Yan. Sila lang yung hindi aangal, yung mga criminology student, ha. Okay. Yung facial action coding system. So, yun yung a system of discernible facial movements that can reveal emotion. So, ibig sabihin, yung facial action coding system, yun yung system na nagpapaliwanag kung naka-code doon, may code yun. I-vlog natin susunod. May code to sa facts. Merong nakalagay doon kung ikaw ay galit, nagsisinungaling, burnout or anything. Basta ganun. Okay? At yung facts, kapag break down mo into individual components, ang tawag doon is action units. Pag inisa-isa mo yung facts, ang tawag doon is action units. Ito ay nadiskubre ni Paul Ekman. Okay? So, bakit ko nasabi yan? Kasi, yun na nga sinasabi ko, pag ikaw ay criminology student, tinuturuan na kayo, nakita nyo yung mukha ng isang housemate, alam nyo na kung nagsisinungaling, alam nyo na kung may tama, ganon. Hindi mo kasi pwede sabing i-caption nyo yan, di ba? Hindi pwede sabing ilalagay mo yung caption and then nakita mo lang malungkot. Malay mo down, burnout. Hindi naman porket nakasimangot ka, selos ka na. Bakit ba pwedeng burnout ka lang, stress ka lang, down ka lang. Well, kagaya sa PBB, di ba? Sa PBB, sa Pinoy Big Brother House, yun yung feeling na para kang nasa pandemic period. Kasi hindi kayo lumalabas, kayo lang. Pero ang kaiba nun, pag nasa loob ka ng bahay, may cellphone ka. You can play with cellphones. You can talk to someone on landline. You could video call. You could chat them. Pero pagdating mo sa Big Brother House, walang cellphone. Pwede kang mag-upload ng videos mo kasi may social media, may internet. May TV para hindi ka mainip, may radyo. Sa Big Brother House, wala. Lahat nakadepende kay Big Brother at saka dun sa production team ng PBB. Kaya hindi mo maiwasan mga tao is nabuburyong, di ba? Down yung self-esteem. Okay? Down yung self-esteem. Si Ivana, down yung self-esteem niya kasi tinatanong niya na si Esner kanina kung maganda siya o sexy siya. Yun yung nakita nating isipin mo isa sa pinakamaganda sa buong Pilipinas, mag-feeling ng ganun, it's because of that. So, yun yung maganda. Kailangan magbasa-basa muna kayo except for criminology students o yung sa magpupulis. Halimbawang nasa Philippine National Police Academy kayo o PNPA, siguro alam nyo na yung pag kayo ay criminology student or PNPA kayo nag-aaral, alam nyo na siguro itong sinasabi ko. But for those na basta lang
upload, magbasa-basa muna kayo. Kasi baka ginagawa nyo lang content yan, sinisira nyo yung buhay ng may buhay. Hindi naman yun yung ibig niya sabihin. Diba? Huwag kayong, hindi, uso kasi sa tao yung experience lang. Hindi, pag nakakita ko ng ganyang mukha, pag nakikita kong ganyan yung mukha ng isang tao, galit yan. Or pag hindi yan makatingin ng diretso, baka may tinatago yan o nagsisinungalingan. Hindi mo pwede masabi yun. O kinakabahan yan, hindi nyo alam bakit kinakabahan. Maraming factors yan. So, yun lang po.